Wow. So guys, bawal di ang paper spray. So, wala man takabalo no. So, amo ang ihata ng paper spray. So, yeah. Pasok tayo sa border. Anyways, bago tayo magkwento, mabuhay, maayong adlaw sa atong tanan. Kamusta? If bago ka po dito, ako nga po pala si Ann at ito ang aking asawang si Chase. Kami po ay taga Texas pero kasalukuyan at temporary na nakatira dito sa South Dakota. Pero po sa video ito, tayo po ay pupunta for the first time dito sa Canada. Malapit na kami sa border. Ito talaga yung unang napansin ko. Merong mga dilaw, yan ang nakikita niyo sa video, merong mga dilaw sa kilid ng highway. So naparesearch ako, sabi sa Google, rapeseed or ginagawa nilang canola oil. Yun pala yung canola oil. Ngayon ko na nalaman na yellow pala yan. Tapos feeling ko, magdadry yan siya and then yung gagawin nila na oil. So, dito na tayo sa security border or border security ng Canada at saka South Dakota. Merong last town dito, ilalagay ko sa screen, nakalimutan ko yung pangalan. Ito yung town ng boundary sa Manitoba. So, first is pipili tayo dito. Meron silang 1, 2, 3, 4, 5, I think 6 lane. Pero yung open that day is only 2 lang. So, yung first na is, ewan ko man tawag nila dito kasi sa United States, kung meron silang tinatawag na states. So, punta kami ng Winnipeg. So, Manitoba, yun ba yung town? Correct me if I'm wrong. So, dito na nga, naka-park na tayo. Ang unang-una nilang tatanungin is yung ID mo. Kung yung sa amin, pinubide namin driver's license. Kung wala ka driver's license, dalhin mo yung mga valid ID mo, passport, or green card, o anong valid meron ka. Kung napapansin nyo, tinanggal ko yung aking pepper spray kasi lagi ko yung bitbit kung saan man ako pupunta. Pero dito sa Canada, hindi namin alam na hindi pala pwede magdala ng pepper spray. Okay lang, at saka is, tawag nito, yung kutsilyo or pocket knife. Pwede ang pocket knife basta hindi lang automatic. Manual pwede. So, yun lang yung natanong nila kung ano ang sadya namin papunta dito, anong gagawin namin, ilang araw kami magsistay, at kailan kami babalik. So, yung hinold nila, which is yung pepper spray. So, magpapark kami dito. Yung yellow paper na yan yung ipipresent mo doon sa loob. So, sabi ni Chase, siya na lang daw kasi madali lang naman to. So, it's up to you guys if gusto niyo kunin pag balik niyo. Kasi same pa rin doon sa kabila. US border naman yun. Nasa sa inyo kung gusto niyo kunin yung pepper spray or hindi. Pero sa amin, hindi na namin kinuha. Total, last year pa naman yung may expiration na rin yung pepper spray. So, anyway, yun, isa rin yun sa mga kailangan nyo i-take note if pupunta kayo ng mag-cross kayo ng border. So, guys, bawal di ang paper spray. So, wala man takabalo no. So, amo ang ihata ng paper spray. So, yeah. Bawal mga iniilim noon, mga tobacco or anything kasi sa kan mag-cross ng border. So far, okay man. Did not bring any, kung may green card ka, whatever, pwede. Ang gitala lang namo is, driver's license na, driver's license. I don't know, kung wala kayo driver's license, kung passport siguro pwede. But, again, just check sa lang. Lalo pa itong, drive lang mo sa Dakota para lang sa Jollibee. Uy! Ito mo Canada para lang sa Jollibee. Oo, dira tong puan the border. Dira. First stop mo first. Those yellow thing. Look at those flowers. There's more. Instead of corn in South Dakota, you can see field of corn. Here you can see field of yellow flowers. Another side too. You see how yellow? See? Yellow? Another yellow field here. Those are oil. Gonna make it into oil, right? Canola oil, whatever oil, or rape. They call it rape seed.
here, there's more filled. It's light yellow. It's gonna be more yellow soon. Grabe yung ano ba? Grabe itong... See, all yellow. Field of oils. Oils. Left and right. Oh, there's a guapo there, oh. See? I'm just pointing there. Let's see. Oh, it focus again. This way. Oh, it focus again. Oh. Guys, we're here. We're here in Jollibee. Trivia. In this area, they have 3 Jollibee that only like 15 minutes apart. So if you're tired in this Jollibee, you drive another 15 minutes and go to another Jollibee. There you go, guys. I think we're here somewhere down the road. No, look at that, guys. Jollibee next to McDonald's, McCafe. Of course, McDonald's hate Jollibee. They're gonna put up next to them. Super thrift store. Duh. Staples, Giant Tiger. Bibi, they have Mongo's Grill. Right, then turn left. Mongo. There you go, guys. McDonald's. First, you can see McDonald's. Next, Jollibee. Yeah, it's a Mong. It's exit only. It's a Mong beans, but it's Mongo's. A Mongo's. Isang Pilipina na naman ang tuwang-tuwa dahil first stop, pagdating talaga sa Canada, Jollibee talaga yung hinanap natin. So, konting lambing. Salamat po. Salamat sa aking asawa. Always make. Tuwa. Bacon. That's so good. Here it's they always have a spicy. And bigger size. Yeah. The chicken here. You see the chicken is bigger. We'll see you tomorrow. It's raining, guys. Just random rain. They said it's scattered rain, but now it's just pouring rain. Pita pits. Dati sa Texas, hindi ko naranasan na magmaneho or nasa road ka habang nag-hail. Dito lang, it's my first time na ma-experience. Parang namang nakakatakot kasi parang mababasag yung mo sa sakyan. Pero hindi naman daw. Kasi hindi naman yung malalaking hail yun. Ang hailstorm pala is parang yung siyang bato pero sila ice na hugis, bato. Anyway, papunta na kami. Pag after ng Jollibee, papunta na kami doon sa aming pagtutuluyan ngayong gabi. One night lang kami dito and then the next day, ikot-ikot kami kung anong meron dito and then I will share with you guys. And then for now, ito yung aming pagtutuluyan. Ito ay Airbnb, very nice, very accommodating rin sila dito. I will share the link and name ng place na ito. Meron silang pool, meron silang jacuzzi. Siya, maganda, tahimik dito. Even next to may neighborhood lang siya na area. Pagpunta namin dito, si Val, yung may-ari ata or nag-accommodate sa amin, nag-share shinare niya sa akin yung kanyang poncho or yung raincoat sa atin kasi nga umuulan. So, mapapansin nyo, medyo siya, may baha-baha konti kasi nga, sabi niya, this few days daw, ang dami daw ulan, masyado. Tapos, I think they're requesting for someone na mag-drain yung area na yan. So, anyways, dito kami magsistay. Hey, this is a dome.
And then I will show you later anong sa loob. So, ito yung naloob niya. Tapos may nakita si Chase. Amin na lang yun. Secret yun, guys. Anyways, so, So, ito siya. Ito yung loob. Meron silang fireplace. Meron ring AC. Very clean and organized yung ano. Tapos kinap mo yan, oh, ganda. Tapos umuulan. Oh my God, very romantic. Charis! Tapos meron yung parang vent, yung parang ayaw mo ng AC at saka ano, ng meron siyang konting table. It's chair. May privacy naman, guys. So, yan, may open siya ngayon kasi nga, morning pa naman. So, kung gabi na, pwede mo na yung i-close yung curtain niya. So, nakikita nyo, no, medyo talaga, ang grabe yung ulan nila dito. Siya kasi with the door, meron na siyang for privacy yung cortina kasi nga, ano siya, glass. Oh, comfortable na comfortable yung asawa ko. Parang, oh, natuwa naman siya sa ano ko, sa aking nabook. So, again, yung sa taas, kung ayaw nyo ng AC at saka heater, meron siyang fan sa taas para feel na feel yung temperature sa labas. So, very good rin siya. I like that idea. Yun yung fan sa taas. So, dito, yung hamper for your clothes and meron silang trash can. Ang cute ng setup. At saka malinis. Diba? Check the description, guys, if you like to book in this Airbnb. Meron rin silang other option. Yung sa left, kung makikita nyo, pwede rin kayo yung i-book yun. Pero ngayon nga, it's not really nice tingnan kasi nga, ang daming ulan. So, meron rin silang may pag-games din sila dito kung gusto nyo. Yan, yung kasi wala nang ulan, nag-decide kami ni Chase na we just gonna go check their jacuzzi. Kasi meron silang jacuzzi, meron din silang pool. I like yeah, and after that, we rest because we had a long day. Toothbrush na ko, nakalinis, nakaano na kami. Si Chase na dito sa kusina. Wala na akong nakabidyo. Uy, kain na kayo. Sa'yo ko. No, you can't. Come on. Oh, I look crazy. That's why I saw I did that earlier.